Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Crusher at ang kanyang request ay tungkol sa mga sundalong Pilipino na kasali sa Multinational Coalition Forces noong panahon ng US invasion of Iraq noong 2004 at ang pag-withdraw ng mga sundalong Pilipino para lamang mailigtas ang buhay sa isang OFW na si Angelo de la Cruz na hinahostage doon sa Iraq. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa request ni Crusher tungkol sa mga Pilipino sundalo na nakipaglaban doon sa Iraq at ang sinapit ni Angelo de la Cruz, ang topic na ito ay napaka-interesting dahil dito mo makikita na ang mga Pilipino sa panahon ng krisis ay umiiral ang dugong Pilipino. Mag-umpisa tayo sa Iraq War. Ang gira ng Iraq ay nag-umpisa noong 2003 at natapos noong 2011 nung nilusob ng US ang Iraq. At ito ang armed conflict na pinakamadugo at pinakamaraming mga namatay ng mga civilian on both side. Ito ang pinakamasamang gira na nangyari sa buong mundo dahil sa grabing atrocities na ginawa ng iba-ibang grupo. Ang gira na ito ay personal na kagustuhan ni President George W. Bush para patayin si Saddam Hussein. Ito ang nakapagtaka dahil pagkatapos nilusob ng US ang Afghanistan, pagkatapos ng September 11 terrorist attack doon sa World Trade Center, nagdesisyon kaagad si President George W. Bush na lusubin ang Iraq at patalsikin o patayin si Saddam Hussein. Si Saddam ay isang masamang diktator pero kahit kailan hindi siya umaatake sa Amerika dahil alam niya kung ano ang mangyari pag gagawin niya ito. At nung nagdeklarar si President W. Bush para sa Iraq invasion, maraming mga kumukontra dito na nakasali sa United Nations National Security Council na nag-abstain or hindi sumuporta or hindi pabor sa plano ni Bush na gigirahin ang Iraq. At isa sa dahilan ito na laging pinipilit ni President Bush na dapat lulusubin ang Iraq dahil mayroon daw WMD o Weapons of Mass Destruction si Saddam Hussein na nakatago doon sa Iraq. At si Saddam Hussein daw ay link sa Al-Qaeda terrorist ni Osama Bin Laden. At lahat na ito ay hindi napatunayan at sa totoo pa nga galit pa si Saddam Hussein sa mga teroristang grupo gaya ng Al-Qaeda. Kaya walang ibang masisisi sa daming namamatay na mga tao, mga sibilyan dahil sa desisyon na ito. Walang ibang masisisi nito kundi si President George W. Bush. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support. At siyempre, ang presidente sa Amerika ang pinaka-powerful na tao sa buong mundo. Kahit ang US Constitution ay nagbibigay lamang ng kapangyarihan sa US Congress na siya lang ang magdesisyon o may power na magdeklara ng giyera. Pero pag ang presidente na ang nagsasabi na kailangan na nating makipaggira o lulusob na tayo, lahat ay susunod pati ang Congress. Ganon ka-powerful ang US President. At dahil sa paglulusob ng US sa Iraq, maraming namamatay ng mga tao at mga sundalo, masibilyan, mabata at mga kababaihan. At mas lalo itong lumala nung pagkatapos binitay si Saddam Hussein. Iba-ibang grupo ng mga insurgent at mga terorista ang nagsilitawan na gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Ang Sunni at Shiite Muslim ay nagpatayan araw-araw at araw-araw din ay may gumagawa ng suicide bombing, kidnapping, rape, torture, murder at iba pa. At isa sa mga grupo, dahil maraming grupo na gumagawa nito at ang isa sa mga grupo ni Muqtada al-Sadr ay panay rin nag-aambos sa mga US troops at Iraqi coalition government. At ang grupo ni Muqtada al-Sadr ay isa lamang sa mga grupo na nahasik ng gulo dahil ayaw nila ang presensya sa US doon sa Iraq. At ang pinakatakutan sa lahat ng grupo ay itong grupo ni Abu Musab al-Zarqawi na tinatawag na Jama al-Atawid wal-Jihad na konektado sa Al-Qaeda ni Osama Bin Laden. At si Abu Musab al-Zarqawi, siya din ang founder ng ISIS. Ang grupo ni Zarqawi ay 20 na tao araw-araw ang kanilang pinupugutan ng ulo. Mas grabe pa ito sa Abu Sayyaf. Ang Abu Sayyaf ay grade 1 lang kung inkumpara mo sa grupong ito ni Abu Musab al-Zarqawi na mastiral na. At ito yung gira na lahat ng mga involved ay puro abusado o puro evil. Ang US troop ay sangkot sa pagre-rape at pagpatay ng mga kababaihang Iraqi.
At ang US troop rin ay responsable sa hindi makatao o pagtutorture ng mga prisoner doon sa Abu Ghraib na nagresulta ng matinding insurgents attack doon sa Iraq. At tumitindi ang gulo at krimen sa Iraq. Lahat ng mga grupo, mamilisya man, maribilde, materorista, lahat ay gumagawa ng mga krimen at pamumumba, kidnapping, murder at torture. At dahil dito ang US ay humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa na magpadala ng mga trupa sa Iraq as part of the coalition forces at kasama na ang mga Pilipino ng mga sundalo. At alam natin pag ang Pilipino na ang makipagbakbakan ay walang atrasan. Kung gira di gira, yan ang mga sundalong Pilipino, walang tinatakutan. Ang tinatakutan lang ng mga Pilipino na sundalo ay ang kanilang mga asawa. Pero pag gira na, hindi ito natatakot. At dito humahanga ang mga kaalyado o mga kasamang pirsa sa koalisyon sa mga sundalong Pilipino at mas lalong napahanga dito ang mga kalaban, ang mga Iraqi insurgents sa tapang na pinakita ng mga Pilipino. Kaya tama pala si Uncle General MacArthur nung sinabi niya na give me 10,000 Filipino and I will conquer the world kahit ang baril ay di bumba lang. Kaya natatakot ang mga insurgents sa Iraq sa mga Filipino troops at nakahanap sila ng paraan at kanilang kinidnap ang isang OFW na nagtrabaho sa Iraq, si Angelo de la Cruz na tubong taga-Papanga. Kinidnap si de la Cruz doon sa Fallujah habang nagkakarga ng oil mula sa Saudi Arabia noong July 7, 2004. At nakikita si Angelo de la Cruz sa Al Jazeera News na nagmakaawa sa kanyang buhay. At ang grupo ng mga kidnappers na nagpakilala na member ng Khalid bin Al-Walid Squadron o tinatawag na Islamic Army of Iraq. At dito nagdemand ang grupo ang Islamic Army of Iraq na kanilang papatayin si de la Cruz kung hindi mag-withdraw ang 50 na mga Pilipino na trupa na kasali sa multinational coalition sa Iraq. At pagdating ng August 20, lahat ng mga Filipino contingent, ang 50 na mga sundalo na trupa ay nag-withdraw sa Iraq at doon din sa araw na yon ay nirelease o nakalaya si Angelo de la Cruz. At dahil dito ang daming bumapatikos at nagalit sa Pilipinas, lahat ng mga bansa na kasali sa multi-coalition gaya ng Australia, ang UK at US ay binabatikos ang Pilipinas, pero ang Japan ay hindi. Kung di, bumubulong pa ang Japan na tama iyon. Ayon sa mga bumatikos na bakit nag-give in ang Pilipinas sa demand ng mga insurgents, kung hindi nag-withdraw ang Pilipinas, di papatayan si Angelo de la Cruz, maliliit pa ang kanyang mga anak Kaya tama lang ang desisyon ng Philippine government sa ilalim ni President GMA o Gloria Macapagal Arroyo na i-withdraw ang mga Filipino contingents. Isa pa, ang gira na ito ay hindi makatuwiran dahil si President Bush lang ang may gusto na lulusubin ang Iraq kahit si Saddam Hussein ay nanahimik na sa panahong ito. At kaya ito ay nagresulta sa pinakamaraming namatay na armed conflict sa kasaysayan ng mundo. At maraming sibilyan at mga kababaihan at kabataan ang namamatay dahil sa desisyon na ito ni President George W. Bush. Hindi ito gaya ng gira na kung saan ipagtatanggol ang kalayaan mula sa kamay ng mga komunista o terorista gaya ng nangyari sa Korean War na kung saan ang mga Filipino contingents ay lumalaban hanggang kamatayan. Ang pag-atras ng mga sundalong Pilipino doon sa Iraq ay hindi ito sinyalis ng kaduwagan o hindi ibig sabihin na duwag ang mga Pilipino. Kung hindi, ito'y pagpapakita na sa anumang panahon na ang mga Pilipino ay magtutulungan. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga katukano ng mga kaibigan. Gaya ni Cesar Pedrusa ng Santiago City, ni Leo Jancute na nasa Riyadh, at si Joey Rebuyo na taga Albor Bohol na kababayan ko. Si Jeremiah Loyola, kanyang sinashoutout din ang kanyang kaibigan na si Sandy Usirar at si Ren Dagutdot at si Rolando Imanse ng Riyadh. Hanggang sa susunod, maraming salamat.